Kasi it's about time travel, no? A fun question lang. Kunwari you could freeze time in your life, what moment in your life would you want to freeze? A particular moment. Wow, that's a great question. What do you guys think? Yung paglakad mo sa Araneta. Well, for me, Miss Dolly, I guess, alam mo, may nakita akong may nakita akong video sa TikTok. Parang umuulan siya, tapos sabi niya doon, dati ng mga panahong ito, walang pasok. Kami ng mga kapatid ko, masaya kami kasi walang pasok, makakapaglaro kami. And it kind of hit me, you know, nung going back like, maybe 28 years ago, you know, yung kasama ko pa yung mga kapatid ko dun sa bahay, na kompleto kami. Wala kang iniisip. It's just you and ano bang lalaroin namin today. And your mom and dad nandun. Yeah, it's just, parang naging emotional ako nung nakita ko yun. And I would say, like, if I could turn back time, you know, yun siguro yung if you freeze yung moment. Simpler days. Yeah. Thank you. How about Miss Heaven? Looking back at it, parang wala naman po akong gustong balikan. It's kasi May gusto mo i-freeze yung moment yung sana hindi na natapos yung moment na yun. I believe that everything happens for a reason. And I believe na ibibigay sa'yo ng Diyos kung ano man yun dahil nakalaan yun para sa'yo. Nakatadhana na mangyari lahat ng yun. The pain, the success, lahat yun for your growth. And I do believe na I live in the present. I try to live in the present na ngayon na-appreciate ko po lahat ng pumunta po dito. At hindi ko po yun makakalimutan. So, ganun po ako tumingin sa inyo. Yes. Thank you. Sure. Well, sa akin, actually, tinamaan din ako sa sinabi ni Seth. Ang laking bagay na naalala ko rin kasi sa mga kapatid ko. Pero, more than that, naisip ko agad yung dad ko. Yun, yung mga times na i-freeze ko lang yung moment na nagbabasa lang siya ng dyaryo habang ako nagpapaalam, papunta ng school, maglalakad ako. May mga ganang simpleng bagay, mamimiss mo. Siyempre ngayon tumatanda ng mga magulang natin and lahat pasaway ako nun eh. Hindi ako sumusunod eh. Computer lang ako ng computer nun sa computer shop. Pero siya, walang ibang ginawa ko, hindi turo sa akin kung paano kahirap ang buhay. Ako wala akong pakialam. Ang sarap lang balikan ng mga times yun na siguro iba, kumbaga sa libro nga, kung sila nabasa nila 1892 ng taong ganitong iba pag binasa na ulit nila ng ganito nung nasa ganitong edad naman. Ganon ang masasabi ko. Yun ang if-freeze ko at gusto ko bawat detalye yung sinasabi sa akin, papakinggan ko. Kung pwede lang. Kung pwede lang. Thank you. For Miss Mia, what do you think makes the story yung parang applicable pa to this day kahit sa time travel? Freezing po, the time? Then, bakit yung relatable pa rin yung story kahit konti na time warp? Yung time travel po, I think, isa po siya sa pinakamagandang ingredient ng story dahil tayo pong mga modernong Pinoy, di ba, ngayon sa panahon ngayon, kumbaga, ano kayang mangyayari kapag dinala po tayo noon? Kung saan medyo strict pa ang parents, kumbaga, may kailangan tayong sundin ng mga batas, may kailangan tayong sundin ng mga tao, kasi very authoritarian po before. Kasi po ngayon, di ba, sa Gen Z generation, kumbaga malaya po tayo, expressive, to the point na
medyo conflict siya sa unang panahon. So, magkakaroon po tayo ng, ng lesson learned kahit papaano. Hindi naman totally mag-go against sa, kumbaga ibabash natin, bakit ganito sila noong unang panahon, bakit ganyan sila. Kumbaga, mas ma-appreciate po natin yung time kung saan very religious yung mga tao, very pagpapahalaga talaga sa pamilya, pagpapahalaga sa reputasyon, sa dangal. Kailangan planado yung future mo, ganyan. Medyo dictatorship kasi didikta sa'yo lahat ng gagawin mo. Pero naroon pa rin, kung titingnan po natin, naroon po yung love ng paggabay. Kasi naniniwala po ako na hindi ka naman papakialaman ng tao kung hindi siya nag-care sa'yo, kung hindi ka niya mahal. Kumbaga, hindi ka naman sasabihan na ganito ang gawin mo, ganito yung mangyari, kung wala siyang pake sa buhay mo. So, yun din po yung yung masasabi kong applicable sa panahon ngayon, na sana tayong mga kabataan, kung hindi naman ganun ka-strict yung parents natin, or kung hindi tayo ganun ka-expressive sa nararamdaman natin, pagtapos natin basahin yung kwento, ma-realize natin na ang dami palang magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon. Tapos na ma-appreciate din natin yung parents natin na nagkikare sa atin. Thank you. Alam nyo, sorry, naisip ko lang po ngayon kung may babalikan akong moment. To freeze a moment. Hindi freeze, pero I just wanna see yung childhood ng mom ko. Because I wanna understand my mom more. And so, kung nakita ko yung childhood niya and how she was raised before, then I would have more understanding with her and more compassion. So, I think yun yung gusto kong balikan. Thank you. Okay, meron po tayo mga katanungan from Ms. Hannah Tingol. Number 1, bukod sa 1892, ano bang period ng Philippine history ang gusto niyong mapuntahan kung totoo ang time travel? At pwede niyo bang i-deliver ang sagot niyo in your Tagalog? For the cast. Kung merong panahon ng purong Tagalog. Purong Tagalog po, Ginoo. Siguro ko kung mabibigyan ng pagkakataon upang mapuntahan ng isang panahon. Yun ay siguro ay pagkatapos ng 100 taon simula ngayon. Hindi, sa totoo lang kasi hindi ba nakakapagtaka, nakakapagtanong kung ano ang posible mangyari sa Pilipinas pagkatapos ng 100 taon. 100 taon, hindi nakaraan, kundi in the future. 21-25. Kasi yun ang pinakamalaking tanong sa panahon na ito kung anong mangyayari bukas sa susunod na araw sa mga susunod na mga taon. Can you answer in Tagalog? Abay, abay. Puro Tagalog, Kung ako meron akong babalikan, siguro babalikan ko yung ano. Hindi, era. Ano yun? Era, panahon ng Era. katulad ng sabi nila, mga Kastila, mga Hapon. Sa future, 21-25. Si Kawai. Si Direk Malantrek. Ito si Direk. Kas, pag tinatanong. Kas. Actually, madali naman daw sagutin yung tanong. Mahirap man daw yung purong Tagalog. Siguro kung may babalikan ako, 1970s. Para simple, pero hindi sobrang simple. Mas relax. Mas chill. Sorry. Sinusubukan ko. Malamig. Mas simple. Mas simple. Yun. Ano malamig? Mga panahon ng mga action, ano, Direk? Chill na rin. So, malamig grade school ako. alam ko yung panahon na yun. Kasi kung babalik ako ng mga 1950s,
60s, baka masyadong boring. Masyadong ano na. Boring yan eh. Baka masyadong ano eh.